Okay, tayo po ay nasa commandment number 10 na. This is the last and final commandment. Kung sa context ng 10 commandments, actually marami pang laws and commandments na ating dadaanan sa Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Marami pang laws. Pero doon sa context ng 10 commandments, ay ito na yung kahulihan, last and final na ating pag-aaralan ngayon is you shall not covet anything that belongs to your neighbor. So last and final, bago tayo mag-start, atin po muna i-recite, ano? Ayan. So I hope, no, sa ulo na natin by heart itong 10 commandments na ating Panginoon. Okay? Samahan niyo po ako. Commandment number 1, ang sabi po doon, you shall have no other gods before me. Number 1. And then commandment number 2, you shall not make yourself an idol. Number 3, you shall not misuse the name of the Lord your God. Number 4, remember the Sabbath day, keeping it holy. Number 5, honor your father and your mother. Number 6, you shall not murder. Number 7, you shall not commit adultery. Number 8, you shall not steal. Number 9, you shall not bear false witness or give false testimony against your neighbor. And then finally, number 10, you shall not covet anything that belongs to your neighbor. Purihin ang Panginoon. Tayo ngayon ay nasa commandment number 10 na. Then after this, we will move on sa ating pag-aaral. Chapter 20, and then we move on sa next chapter, the book of Exodus. So tayo ngayon ay nasa Exodus chapter 20, verse 17, commandment number 10. Ang sabi po dito ay, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor. So take note yung mga dito sa commandment number 10 ng ating Panginoon. Take note yung mga binanggit dito. Specific, specific in yung neighbor's house, no? Sinasabi ng ating Panginoon, your neighbor's house. Ano ba yung mga nilalaman ng neighbor's house? Bahay, di ba? Yung mga properties na nakapaloob doon, mga sasakyan. So in this case ay wala pang mga kotse noon, no? Ang sasakyan pa nila ay mga hayop. Ito ay oxen, ox, or donkey. Pero sa ating panahon ngayon, mga ano na, makina na, no? Mga sasakyan na. Ayan. Neighbor's house, neighbor's wife, or husband. Pwede rin. Male servant, female servant. Ayan. Yung kanilang mga hayop na mga sasakyan. Or anything that is your neighbors. So very specific ang ating Panginoon, ano? Why? Because doon nagsisimula, ano, na iyong nakikita sa iyong kapitbahay. Yan. Doon siya nagsisimula. Coveting. Covetousness. So the key word here is covet. Yan. Doon sa commandment na ito. The key word here is covet, meaning ang kahulugan po nitong covet
is to desire enviously that which belongs to another. So, yun po yung meaning ng covet. Ano? Meaning, to desire enviously. Pagnanasa na may pagkainggit. Ano? Yan. Desire enviously that which belongs to another. May pagkainggit, pagnanasa. Yan po yung magiging center or focus ng ating study sa Leviticus. Covetousness. Coveting. Okay? Now, tingnan po natin sa ilang mga verses dito sa Bible. According sa Book of Psalms, chapter 37. Psalms 37 verse 4. Ang sabi po dito ni King David, isa ito sa kanyang isinulat na psalm. In verse 4, sabi niya, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Now, dito po sa verse na ito, marami pong misinterpret, Marami pong nagtuturo, sabihin natin mga Bible teachers, na misinterpret itong verse na ito, na inire-relate nila sa isang materialistic na mga bagay, na sinasabi nila na if you delight yourself in the Lord, ay ibibigay ng Panginoon kung ano yung mga bagay na yung gustuhin. Yung mga material na bagay, materialistic. Pero hindi po yun talaga ang kahulugan itong verse na ito. Sinasabi po dito ni King David, you delight yourself. Ibig sabihin yung iyong pagnanais na sumunod sa Panginoon, yung iyong pagnanais, yung iyong puso na makapaglingkod sa Panginoon, ibigay sa Panginoon, delighting yourself also in the Lord. Yun yung iyong delight, yun yung iyong kaligayahan ang makapaglingkod sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, He shall give you your desires. Anong desire? Yung desire mo na makapaglingkod sa Panginoon. Wala itong kinalaman sa anumang material na mga bagay. Okay? So yun pong ang kahulugan nito verse na ito, delighting ourselves in the Lord. And also in Psalms, Book of Psalms pa rin, 103 verses 4 to 5. Psalms 103 verse 4 to 5. Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagle. So, ang ibig sabihin lang po, sa Panginoon nanggagaling ang lahat, lahat ng ating mga pangangailangan. And then, isa pa po, 1 Corinthians, ito naman tayo sa Old Testament, 1 Corinthians 12, verse 31, but earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. May desire, Earnestly desire the best gifts. So, ano pong sinasabi nito? Ano pong pinupunto nito
mga verses na ito na ating binasa. The point is, hindi lahat ng pagko-covet or pagdi-desire or pagnanasa ay mali, no? Hindi lahat siya ay wrong. Okay? Dahil ang sinabi doon sa huling binasa na verse, huling verse na binasa natin, kasi 1 Corinthians, sabi nga, desire the best gifts. No? Desire the best gifts. According kay Apostle Paul. No? So, hindi masama ang mag-covet kung yun ay nasa tamang konteksto. Right context. Kagaya ng sinasabi ni Apostle Paul. You desire the best gifts. You desire na makapaglingkod sa Panginoon. You desire na sumunod sa Panginoon. You desire na matuto pa ng salita ng Panginoon. Yun yung mga best desire. At wala pong masama doon. Ano? As long as it is in the right context. Nagiging masama lang yung coveting ay kapag kagaya sa sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang commandment number 10, yung pagnasahan, yung mga bagay na pagmamay-ari ng iba. Yun ang masama. Yun yung wala sa tamang konteksto. Okay? So, covet earnestly spiritual gifts. Yan po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. And then, in the book of Proverbs 18 verse 22. Proverbs 18 verse 22. Sabi po diyan ay, he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Kasi, ang sabi doon, maging sa asawang babae, no, na ipinagkaloob din sa lalaki, ang sabi doon, he finds a good thing and obtains favor from the Lord. Dahil ang Panginoon niya ang nagbibigay at nagkakaloob ng lahat. At maging sa pagdi-desire sa pag-aasawa, babae o lalaki. No? At sabi doon ay you obtain favor from the Lord. Okay? Kaya sa maging sa pag-aasawa, yan, kasi Ate April na lang naman ang single. So, ayan, ano? So, we obtain favor from the Lord. Na nagdi-desire ka na gusto mong may makasama ka sa iyong buhay. Si Lord pa rin, ano? Si Lord pa rin ang magkakaloob. No? But, we desire palagi sa Panginoon. Ayan. Yun yung ipagkakaloob niya sa atin. Okay? At kapag yan ay galing sa Panginoon, the best yan. Okay? Ano pa? Desire. Doon din sa 1 Samuel chapter 1. So, hindi na natin babasahin yung verse, ano? I hope familiar na kayo dito sa chapter na ito. 1 Samuel chapter 1. Itong si Hannah ay nag-desire siya na magkaroon ng anak. Pero, bago siya nag-desire na magkaroon ng anak, ay yung kanyang delight ay nasa Panginoon. Paglilingkod sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon, at
siya ay nag-desire na magkaanak at nangako siya sa Panginoon na kapag siya ay nagkaanak, ito ay ihahandog niya sa paglilingkod sa Panginoon. Ihahandog niya sa templo. Yan. Kaya kita ng Panginoon ang kanyang desire, kaya tinupad ng ating Panginoon ang kanyang kahilingan. Nagkaanak si Hannah at yun si Prophet Samuel. Yan, kaya naging anak. So nauna yung kanyang desire sa Panginoon, delight sa Panginoon. At sabi doon, God gave her the desire of his heart. So the Bible encourages us to have certain desires for good things. Maging ang salita ng Panginoon, ini-encourage tayo na karoon ng desire. Pero, in good things. In good things. So, when is it then that we violate the Ten Commandments? Kailan ba natin nababiolate yung ika-10 utos? Number 1, when we want or we desire something that belongs to another. So, doon siya nagiging hindi maganda, doon siya nagiging masama. When we desire something that belongs to another. And number 2, when we want or when we desire something because of greed, lust, jealousy, or envy. So, diyan yung pinag-uugatan, diyan yung pinagmumulan ng covetousness. Greediness. Ibig sabihin ng greed ay wala kang kakontentuhan doon sa kung anong meron ka. Meron ka na nito, pero gusto mo pa rin na magkaroon ka rin ng gano'n. Nakita mo doon sa iyong kaibigan o sa kapitbahay, meron silang gano'n, gusto mo rin. Wala kang kakontentuhan. Greediness. At yan yung nakakalungkot na nangyayari sa ating panahon ngayon. Greediness. Bakit? Makikita natin sa society, sa ating lipunan, sa buhay natin. Makikita natin bakit may mga napakayayaman samantalang merong mga napakahihirap. Diba? Makikita na natin yan. Why? Because of greediness. Nilikha ng ating Panginoon itong mundo. Itong mundo natin, napakalaki. So, ibig sabihin, ito ay sufficiente. Sufficient siya sa pangangailangan ng lahat ng tao. Pero bakit may mga namamatay sa gutom? May namamatay sa kahirapan, may namamatay dahil wala silang shelter, o kung ano pa man. So bakit may mga nagiging? Because of the greediness ng tao. Na siya, hindi siya makontento sa kung anong meron siya. Gusto niya pa rin kuhain yung mga bagay na hindi sa kanya. Pagnanasa. Diba? Ayun yung nakakalungkot. Greediness, lust, jealousy, or envy. So, yan yung dalawang bagay na nakaka-violate sa ika-10 utos ng ating Ten Commandments. Ito na yung nabanggit natin kanina sa Exodus chapter 20 verse 17. Very specific ang ating Panginoon, sa neighbor's house. You shall not covet your neighbor's house. Yung kanilang bahay. Maaaring yung kanilang bahay ay mas malaki
mas maganda, mas malawak kaysa sa iyo. Diba? So, syempre, kapag mas malaki ang bahay, mas malawak, mas maganda, mas maraming ilalaman yan. Diba? Now, sabi ng Panginoon, do not covet. You shall not covet your neighbor's house. Maaaring mas maganda yan, mas malaki yan kaysa sa iyong bahay. Don't covet. Ano? You shall not covet your neighbor's wife or husband, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox or donkey, nor anything that belongs to your neighbor. So doon nagsisimula, ano? Doon nagsisimula. Yun yung pinaka foundation. Kaya sabi ng Panginoon, don't covet anything that belongs to your neighbor. So the 10th commandment is different from all other 9 commandments. Yan. Mapapansin po natin yan, mga kapatid. Ito nga, kahuli-hulihang commandment ng ating Panginoon, 10th commandment, siya ay kaiba doon sa other 9 commandments. Kung mapapansin niyo po. In one particular way. Kasi po yung previous 9 commandments, ang sabi dito, ay it deals with some action, behavior, or speech. Yeah, pansinin niyo po, no, yung 9 commandments na yon. It deals with action, behavior, and speech. Yan. Diba? Kunwari yung commandment number 6, you shall not murder. Diba? Number 7, you shall not commit adultery. You shall not steal. Honor your father and your mother. You shall not make yourself an idol. So, yun ay nagdidil sa action, behavior, or speech. Okay? Pero itong commandment number 10, it deals exclusively. Ang galing, ano? Ang galing na ating Panginoon. It deals exclusively with our mind or in our thoughts. Coveting. Nandito sa ating isipan. It deals exclusively in our thoughts and also in the attitude of our heart. Kaya siya ay kaiba doon sa naunang siya na commandments ng ating Panginoon. So it is about covetousness that grips our thought life in our hearts. So yan po yung danger, no, mga kapatid, about dito sa covetousness. Yan. Kasi itong covetousness, nagsisimula siya na makapasok sa iyong isipan. And then, when you allow itong bagay na ito ang maglaro sa iyong isipan. For example, may nakita ka sa iyong kapitbahay, isang bagay na maganda, at ikaw ay wala ng bagay na yon. And then, inalaw mo sa iyong isipan na maglaro ito. Maglaro sa iyong isipan. Covetousness. Hanggang sa ito ay hindi mo na malaya, nagkakaroon na ng grip. No? Nagkakaroon ng grip sa iyong pag-iisip. Hanggang sa hindi na mawala sa isipan mo na naiisip mo ngayon, gusto ko na rin magkaroon ng ganon. No? Gusto ko din yan, gusto ko din nun.
Bakit sila meron nun? Bakit ako wala? Diba? Bakit sila mayaman? Bakit sila maraming pera? Bakit ako wala? Yun, diba? Nagkakaroon na siya ng ground sa iyong isipan, ng grip. Yan. In our thought and in our hearts. At anong mangyayari niya? Anong magiging bunga niyan? Mga kapatid, ang magiging bunga niyan is to become bitter. Magiging bitter na tayo ngayon. Palaging ganun yung maiisip mo. Bakit sila may ganun? Bakit ako wala? No? Bakit malaki yung bahay nila? Bakit sa amin ganito lang? No? Nagiging bitter ka na ngayon. Lahat ng, alam mo yung bitter, di ba? Alam natin yan eh. Wala na siyang maipagpasalamat. Ano? Bitter na eh. Hindi na niya ma-appreciate kung ano yung bagay na meron sa kanya. Okay? Yan yung nagagawa ng bitterness. Bitter and then envious and jealous and discontent. So dahil nagkaroon mo ng grip sa iyong buhay, yung covetousness na yan, ikaw ngayon ay naging bitter na, envious, jealous, and discontent. Kaya, we need to be aware, no? We need to be aware, mga kapatid. Hindi yan magkaroon ng ground or grip sa ating thought life. So God is not only interested in what we say or do, but He is also interested in what we think. Maging sa ating mga iniisip, mga kapatid, ay alam ng ating Panginoon. Interesado ang ating Panginoon. Ano ba yung nilalaman ng ating puso at isipan? Kaya, ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Very familiar na kayo dito sa verse na ito. 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Sabi ni Apostle Paul, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Sabi ng ni Apostle Paul, you cast down arguments and every, every high thing that exalts itself against the knowledge of God. At ang sabi pa niya dito, bringing every thought into the captivity to the obedience of Jesus Christ. Ibigay natin, no, yung ating mind, yung ating thought, sabi ni Apostle Paul, into the captivity to the obedience of Jesus Christ. Ibig sabihin niya dito ay do not entertain yung mga thoughts na yan na hindi sa Panginoon. Mga thoughts na hindi kalooban ng Panginoon ay iwaksi kagad natin, alisin kagad natin yan sa isipan natin yan. So, paano natin yung magagawa? Sabi ni Apostle Paul, we bring every thought into the captivity to the obedience of Jesus Christ. Ibigay natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Para yan ay hindi na maglaro sa ating mga isipan. At yan ay agad na maalis natin. We need to be obedient to Jesus Christ in what we say or what we do or what we think. He knows our thoughts.
Alam natin yan, mga kapatid, na alam ng Panginoon kung ano yung ating iniisip. In Psalms chapter 94, verse 11. Psalms 94:11. The Lord knows the thoughts of man, that they are futile. The Lord knows the thoughts of man. And in Psalms 139, verse number 2, you know my sitting down and my rising up. You know, you understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it all together. Walang nakakalusot sa ating Panginoon. Alam na alam ng ating Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. Remember, siya ang ating manlilikha. He is our Maker. He is our Creator. At maging sa ating iniisip, yung takbo ng ating isipan, alam na ating Panginoon yan. So, nothing escapes the Lord. Nothing escapes the Lord. Okay? Amen po ba, mga kapatid? Nandiyan pa po ba kayo? Amen po. Amen. Amen. Praise God. So, nothing escapes to the Lord. Walang nakakalusot sa ating Panginoon. Okay. Kaya ano man yung mga naiisip natin na mga bagay na kung hindi yan nakalooban ng Panginoon, ipagkatiwala natin yan sa Panginoon. Ibigay natin yan sa Panginoon. Para hindi na yan magkaroon ng ground or espasyo, no? Hindi na kumain ng espasyo sa ating isipan. Maalis kagad natin. So, a covetous heart is never satisfied. Kasi mga kapatid, a covetous heart, sabi dito, never satisfied. Walang satisfaction ang isang heart with covetousness. Wala siyang satisfaction. Ibig sabihin, kahit meron na siya nitong mga bagay na ito, wala siyang satisfaction. Gusto pa rin niya ng ganong bagay, ng ganitong bagay. May nakita siya na ganon, gusto niya rin ng ganon. Walang satisfaction. Yun po yung covetous heart. Because we always wanting what we don't have. At wala pong exemption dito, ano? Lahat yan. Nasa natin yan, nasa nature na natin yan bilang tao. Nasa, sabihin natin, nasa DNA na natin yan. Walang makakaligtas dito. Why? Because we are in a sinful nature. No? Kaya nasa DNA natin yan. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, you shall not covet. Masama yan. Okay? Kaya hindi kasi natin malalaman na masama kung walang commandments, walang batas. No? Kaya sinasabi ng Panginoon. Yan. We always want what we do not have. We always wanting to be like the other people. Okay? The Ten Commandments, in many ways, is the most challenging commandment because if we violate the Ten Commandments, it will lead to violating the other commandment. So ito daw yung pinaka-challenging na commandment. Why? Because sabi dito, kapag na-violate mo yung 10th commandment, ito ay magbubunga pa, no? Maglilid pa na ma-violate mo yung ibang
commandment. Why? Because nagsisimula nga sa sa pag-iisip. Diba? For example, murdering. Diba? Murder, stealing, committing adultery. Diba? Hindi naman yan nagagawa ng tao out of nowhere na bigla niya lang ginawa. Nagsisimula yan sa pag-iisip. Diba? Nagsisimula yan na naglalaro sa iyong isipan. Hanggang sa mabuo ang iyong desisyon na gagawin ko to. Why? Because nagkaroon na ng grip sa kanya yung covetousness. Ito, gagawin ko to. Ito, nanakawin ko to. Diba? So, ganun, no? So, violating the 10 Commandments will lead to violating other commandments. Kaya siya ay napaka-challenging na commandment. Kaya remember, sabi ni Jesus Christ, diba, sa New Covenant, sa New Testament, ay mas ni-raise up pa ni Jesus Christ yung standard pagdating sa commandments ng ating Panginoon. Sabi niya, kahit hindi ka actual na pumatay, pero kung inisip mo na, nag-isip ka na sa kanya na hindi maganda, para mo na rin siyang pinatay, nagkasala ka na. Kasi nagsisimula sa isipan. So it will lead to violating the other commandment because it is the basis for other sins. Okay. It begins with a covetous thought. So this is a serious commandment because violating the 10 commandment can lead to violating the other commandment. God is challenging us here. In Mark chapter 7, verses 21 to 22, sabi ni Jesus Christ, what comes out of a man that defiles a man. Kung ano yung lumalabas sa kanya, yun yung nagpapasama sa kanya, yun yung nagpaparumi sa kanya. No? Pero kung ano man yung ginawa niya, for example, nagnakaw siya, pumatay siya, nag-commit siya ng adultery, yun ay surface na lamang. Nauna yan sa loob. No? Kaya sabi ni Jesus Christ, for from within, out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, or lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man. Imagine, no, mga kapatid. Yan yung laman ng ating puso. Kaya nga, kung tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, sabi doon, we are born again. We were born from above. No? Pinalitan yung ating puso. Bagong puso. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi nga, if any man be in Christ, he is now a new creation. Na dati, ganun tayo. At then, nakakilala tayo sa Panginoon. We are now a new creation. Pinalitan tayo ng bagong puso. Bawat araw ay tinuturuan tayo, minumol tayo ng ating Panginoon.
into a Christ-like character. So, covetousness is a silent killer. You see, mga kapatid, covetousness, silent, no? Silent killer. Kasi nga, nagsisimula yan sa iyong isipan. Hindi mo namamalayan ay ikaw pala ay nagiging alipin na niya. Silent killer. They often go unnoticed before it is too late. They already act on it before the awareness. So the aspect of the law is to bring us to Christ. So, kaya ibinigay sa atin ng ating Panginoon itong mga commandments na ito. 10 commandments. Ang sabi dito, the aspect of the law is to bring us to Jesus Christ. Why? Kasi magkakaroon tayo dito ng realization. No? Kung titingnan po natin bawat isang commandments, isipin natin, ano ba? May natupad ba tayo dito sa 10 commandments ng Panginoon? Diba? Kung titingnan po natin, may natupad ba tayo dito sa commandments na yun? Kaya, kung isipin natin, may mga kapatid, magkakaroon tayo ng realization na kailangan natin si Jesus Christ. Kailangan natin ng Savior. Kasi hindi natin kaya ito pa rin itong mga commandments na ito. Ano? Kaya, yun yung ma-realize natin na we need the Savior, we need Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, siya ang tumupad ng lahat ng commandments ng ating Panginoon. Kasi wala sa atin ang makakatupad ng commandments ng ating Panginoon. Okay? Aspect of the law is to bring us to Christ, and the law does not save us. It cannot save us. Kasi hindi nga natin siya masusunod eh. Hindi natin siya mapupulpil. Because we are a fallen creature. We have this sinful nature. Okay? Pero itong law na ito, ibinigay sa atin ng Panginoon, although it cannot save us, but it serves as a guideline to guide us and motivate us to a holy living. So maganda siya na susundin natin, guideline. Ito yung magiging guide natin. To a holy living, to stand in the righteous requirement of God. Okay. So we cannot be saved by obeying the law, but through our faith in Jesus Christ. We need to take note, mga kapatid. We cannot be saved by obeying the law. Kasi nga, hindi natin matutupad. Kapag meron kang isang law na na-break, ay na-break mo na lahat. Ganon. Para sa isang tali, magkakadugtong. Kapag meron kang isang na-break na law, lahat yun, wala na. So, ganon, Kaya, it cannot save us. It cannot save us. Pero paano tayo naligtas o maliligtas? But through our faith sa ating Panginoong Yesus Cristo. Dahil si Jesus Christ, ginawa na niyang lahat. Ginawa na niyang lahat para sa atin. Tinupad na niyang lahat ng kautusan, ng salita ng Panginoon. Lahat, tinupad na niya para sa atin. Ang gagawin na lang natin, mga kapatid, ay manampalataya tayo sa ating Panginoon Jesus Cristo. Okay?
So covetousness always says who I am and what I have is just not good enough. So yan po yung lie ng covetousness. Na palagi niya sinasabi, who I am and what I have is just not good enough. Kaya naghahangad pa siya ng naghahangad mga ganitong bagay. Kaya it is very destructive. Very destructive. Walang masama, no? Gaya nga sabi natin kanina, walang masama na mag-desire tayo. But kung ang i-desire natin ay on the spiritual things, yun ay maganda, ano? Walang masama na maghangad tayo. Pero kung yun ay ating pagtatrabahuhan, ipapanalangin sa Panginoon. Nasa sa Panginoon kung ibibigay niya sa atin yun. Ano? Pero anong nagagawa ng covetousness? Bakit siya nagiging destructive? Why? Dahil may nagagawa na siya na hindi na sa kalooban ng ating Panginoon. For example, meron siyang ninais na ganito, gusto niya rin magkaroon ng ganon, o gusto niya makarating sa ganong posisyon, gagawa na siya ng mga hakbang na hindi na maganda. Maaaring nanakaw na siya, gagawa na siya ng ganito o ganyan. Maninira na siya ng ibang tao, no? Para lang tumaas yung kanyang posisyon. So, may mga ganon, ano? Yung nagagawa ng covetousness. Kaya nga sabi nyo, who I am and what I have is just not good enough. Very destructive. So the consequence for covetousness is a reminder to us the devastating consequences when we covet. Talagang yung consequences niya, mga kapatid, devastating. Pwedeng masira ka, masira yung iyong reputation, or makasira ka ng reputation ng ibang tao, masira ang iyong pamilya. Ganyan ang nagagawa ng covetousness. Very destructive, very devastating consequences when we covet. It destroys our lives, it destroys us. Kaya napaka-serious nitong topic na ito. Napaka-serious nitong commandment na ito ng ating Panginoon, na hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala. Okay. Very serious, very important na maunawaan natin itong mga bagay na ito. Covetousness, mga kapatid. Nagsisimula sa maliit na bagay, pero unti-unting lumalaki kapag na-feed ng lust, na-feed ng greediness, na-feed ng jealous, envy. Yan. The core of covetousness says that I am ungrateful for what I have and I am envious about what others have. Yun yung pinaka-core ng covetousness. I am ungrateful. Ibig sabihin, wala kang kakontentuhan, wala kang satisfaction. Ungrateful for what I have
Kahit meron ka na nitong mga bagay na ito, ang sabi doon, I am envious about what others have. Kaya, sabi dito, it is an offense to God. It is an offense to God. Remember, ang ating Panginoon siyang nagbibigay at nagkakaloob sa lahat ng ating pangangailangan, araw-araw. Kung ano yung meron tayo ngayon, ibig sabihin yan yung ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. And then, if we are ungrateful or unthankful for what we have, so it is an offense sa ating Panginoon. It is a sin against God. So the 5 main roots that nourish the tree of covetousness. Ito yung nagpapalaki sa covetousness. Tree of covetousness. Number 1, nabanggit na natin kanina, greediness. Number 2 is lust. Number 3, discontentment. Number 4, envy. Number 5, jealousy. Yan yung 5 bagay na no-nourish para yung covetousness ay lumaki ng lumaki at magkaroon ng grit sa ating buhay. Kaya we need to be aware, no, sa mga ganito mga bagay. May mga verse tayong babanggitin. Okay? Para hindi magpugat sa atin yung covetousness na yan. In 1 Peter chapter 2 verse 1, sabi ni Apostle Peter, therefore laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Sabi ni Apostle Paul, lay aside. No, alisin mo yan. Lay aside all malice, deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Sabihin, i-uproot mo yan. Alisin. No? Uproot. Ephesians chapter 5, Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. And then jump tayo sa verse 20, giving thanks always for all the things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Give thanks. Ano pa? Luke 12:15. Luke 12 verse 15. He said to them, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Yan. Sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, beware, take heed, beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Ibig sabihin, yung iyong identity, mga kapatid, ay hindi na nababatay kung anong mga bagay na meron ka. Okay? Yan na sabi ni Jesus Christ. No?
dahil ang identity na natin ngayon ay si Jesus Christ. Okay? As a Christian, as a believer, si Jesus Christ na ang ating identity ngayon. Ang sabi ni Jesus Christ ay hindi yung identity ay hindi nababatay sa kung anong bagay na meron ka. Pero sadly, yan yung nagiging batayan sa mundo na ito. Diba? Kapag marami kang pera, kapag mayaman ka, kapag marami kang ari-arian, ikaw ay kinikilala. No? Ganun ang sistema sa mundo na ito. Diba? Kapag wala kang pera, kapag ikaw ay mahirap lang, mababa ang tingin nila sa iyo. Yun ang world system. Nakakalungkot, pero sabi ni Jesus Christ, hindi gano'n. Dahil ang tunay na identity natin ay nasa Panginoon. Si Jesus Christ ang ating real identity. Na tayo ay nakikilala sa ating paggawa, pagkilos. Okay? Diyan tayo na tunay na nakikilala. With a Christ-like character. Hindi sa mga bagay na meron tayo. Romans 13:14. Tatapos na po tayo. Ilang verse na lang. In Romans chapter 13, verse 14, but put on the Lord Jesus Christ and make no provisions for the flesh to fulfill its lust. Put on. No? Sabi, put on the Lord Jesus Christ. We clothe. Sabi, we clothe ourselves with Jesus Christ. Then Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 13. Sabi ni Apostle po, simulan na natin sa verse 10. Sabi ni Apostle po, but I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again. Though you surely did care, but you lacked opportunity. Not that I speak in regards to need, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. So, contentment. Sabi ni Apostle Paul, natutunay niya na sa anumang kanyang kalalagayan. Naman kanyang kalalagayan, sabi niya, therewith to be contentment. Content. Verse 12, I know how to be abased, and I know how to be abound. Everywhere and in all things I have learned, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Contentment, sabi ni Apostle Paul. Naranasan niyang maayos ang buhay, naranasan niya yung sa kababaan ng buhay, naranasan niya na mabusog, naranasan niya magutom. Yan si Apostle Paul. Lahat naranasan niya. Kaya sabi niya, ano pa man yung estado or sitwasyon ko sa aking buhay, sabi ni Apostle Paul, therewith to be content. So, be content in the Lord. Be content in the Lord. Yan po yung actually cure sa covetousness.
Number one, contentment. Karoon tayo ng contentment. At sabi ni Apostle Paul, no? Be content for the things that you have. Kontento tayo, ano? Hindi ibig sabihin, hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo gagawa na sabihin mo, okay na ako, kontento na ako dito. Okay na ako dito. Hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na gagawa. So, hindi yun yung ibig sabihin na contentment. Walang problema, ikaw ay magkaroon ng dreams, may gusto kang marating, meron ka pang mga gustong makuha, walang problema. Ang ina-encourage sa atin ng Bible, remember, is yung strong work ethic. Diba? Pagsumikapan natin, pagtrabahuhan natin. No? Kung meron tayong gustong marating or makuha pa, magkaroon ng mga ganito, walang problema, mga kapatid. No? Kung iyan ay pagsusumikapan natin. Okay? Gagawa tayo at lalakad tayo sa tamang daan, sa tamang proseso, sa tamang pamamaraan. Pero habang wala pa tayo doon, ay makontento tayo sa kung anong meron tayo sa ngayon. And then sa tamang timing ng ating Panginoon ay makukuha natin. No? Sa tulong ng panalangin natin sa Panginoon, makukuha natin o mararating natin yung mga bagay na yan. So yun po yung tama, no? Yung tamang contentment. Okay? Satisfaction. Yan. So ganun din. Appreciation. No? Yun yung maganda, no? Yun yung cure para mawala yung covetousness. Appreciation. Okay? Ma-appreciate mo yung mga bagay, even the little things na mayroon ka. Na alam mo, yan ay galing sa ating Panginoon. Ma-appreciate, and then joyfulness, ano pa? Thankfulness, gratefulness. So yan po yung mga bagay na cure para sa covetousness. And then lastly, last verse na po natin, 1 Timothy chapter 6 verse 6. Final verse po natin. Now godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment is great. Okay? So yan po yung mga bagay na effective sa ating buhay para hindi makapasok sa atin ang covetousness. Tandaan po natin, very destructive, no? Very devastating yung kanyang effect, yung kanyang consequence sa buhay ng isang tao. Makikita natin yan, mga kapatid. Bakit may mga nakakapagnakaw ng ganito? Bakit may nakakapatay ng ganito? Bakit nagagawa yung mga ganong crime? Simula sa isip. Covetousness. Kaya napakaganda, mga kapatid, na nagkaroon tayo ng kaalaman. No? At maging reminder sa atin ito, itong commandment na ito ng ating Panginoon. At alam natin kung anong cure para hindi makapasok sa ating buhay ang covetousness. Maging content tayo sa ating Panginoon, satisfied, and appreciate the things binigay sa atin ating Panginoon, and then maging joyful
maging thankful, pagpasalamat natin. Sabi ng Bible, always give thanks. Always give thanks. Malaki man yung bagay na yun, maliit na bagay, pagpasalamat natin sa Panginoon. No? Makikita nyo mga kapatid, magkakaroon ng malaking pagbabago sa ating buhay. Be thankful sa lahat ng bagay. Pasalamat natin sa Panginoon. Grateful. Okay? So in that way ay hindi makakapasok sa ating